Nagpaulan lang ng impyerno ang Ukraine. Naglunsad ito ng pinakamalaking drone strike sa Crimea at Russia na nagdulot ng malalang pinsala sa maraming target. Isa itong gawa ng paghihiganti. Paghihiganti para sa lahat ng hindi mabilang na pambobomba ng drone at missile na matagal nang tiniis ng Ukraine at ng mga tao nito. Paghihiganti para sa mga inosenteng kaluluwa na nawalan ng buhay at nasaksihan ang kanilang mga tahanan na naging guho. Tinanggap ng Russia ang sarili nitong parusa at mararamdaman ng Kremlin ang epekto nito ng matagal. Naganap ang pag-atake noong umaga ng Oktubre 6 at mabilis na kumalat sa Telegram ang mga ulat ng sunog at pagsabog sa iba't ibang lugar. Ang maka-Ukraine na channel na Crimean Wind, isa sa mga sumusubaybay sa sitwasyon, ay nag-post noong 12:23 ng madaling araw sa oras ng Ukraine. Malakas na pagsabog ang naganap malapit sa Saki Airport sa Novofedorovka. Ayon sa mga subscriber, sumunod agad ang mga kararagdagang post habang patuloy na nakakatanggap ang channel ng mas marami pang ulat ng mga pagsabog na naririnig sa mga lugar sa paligid ng Sarki, Paliparan, pangunahing base ng himpapawid sa Crimean Peninsula. Dating gamit ng Ukraine, sinakop ng Russia ang base noong 2000 at 14 nang aneksahin ang Crimea. Simula noon, ginagamit ito ng Russian Naval Aviation Forces na nagpapatakbo ng Sukhoi Su-24 at Su-30 jets, pati ibang sasakyang panghimpapawid. Ilang beses nang tinarget ng Kiev ang base mula nang magsimula ang digmaan. Noong Agosto 2022, nabura ng Ukraine ang ilang sasakyang panghimpapawid ng Russia. Noong Enero 2024, pinakawalan ng Kiev ang Storm Shadow na missile sa isang command post na ikinasawi ng mataas na opisyal ng Russia. Mabilis lumabas ang mga kuha mula sa pinangyarihan habang may putukan sa likuran. Hindi lang Sarki Airfield ang target ng atake. Habang lumalalim ang gabi, dumami pa ang mga ulat ng mga drone na namataan at mga pagsabog mula sa iba pang mga lugar sa paligid ng Crimea. Kabilang ang Feodosia, Yevpatoria at ang baryo ng Andriivka. Malapit sa Kaja Airfield, may isa pang mahalagang base ng himpapawid na sinakop at pinapatakbo ng mga puwersang Ruso sa Crimean Peninsula. Nag-alarma at nag-activate agad ng air defenses ang mga puwersang Ruso para pigilan ang pag-atake. Hindi naging sapat ang bilis nila. Bawat minuto, dumarami ang ulat sa social media ng mga pagsabog sa iba't ibang lugar. Patuloy na in-update ni Crimean Wind ang maraming taga-subaybay tungkol sa mga kaganapan. Noong 1:50 inanunsyo ng channel na tinamaan ang istasyon ng radar sa posting militar malapit sa Yevpatoria, kanlurang baybayin ng Crimea. Makalipas ang ilang minuto, muling nag-post ang channel ng matitinding video ng naglalagablab na apoy sa Feodosia, timog silangang baybayin ng Crimean Peninsula. Ayon sa mga lokal, tinamaan ng drone ang Sea Oil Terminal, isa sa pinakamalaking transshipment facility ng langis sa Crimea, na may kapasidad na 200 at 50,000 cubic meters o higit 66 na milyong galon. Ipinakita ng maraming video sa Telegram ang matinding epekto ng pag-atake na may naglalagablab na apoy at makapal na usok sa lugar. At tulad ng Saki Airfield, pamilyar na target din ng mga puwersang Ukranyano ang Sea Oil Terminal. Tinarget din ng Kiev ang parehong lokasyon na ito halos eksaktong isang taon na ang nakalipas. Noong Oktubre 7, 2024 pati na rin ilang beses pa mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa Telegram channel na Dnipro, Open Source Intelligence, nawasak na ng mga naunang pag-atake. May higit 100 tangke ng langis sa depo na ito. Sa Feodosia, inatake ang isa sa pinakamalaking oil depot sa Crimea at tinamaan ang mga tangke ng gasolina at pampadulas. Madalas nang inatake ang oil depot na ito. At matapos ang mga pag-atake, 22 sa 34 na tangke na lang ang natira. Malamang na mas mababa na ngayon ang bilang na iyon dahil sa laki ng mga sunog na makikita sa mga video. Hindi bababa sa ilang tangke ng langis ang matagumpay na tinamaan, dahilan para umakyat sa usok ang napakaraming galon ng langis at lalong lumala ang kasalukuyang krisis sa gasolina ng Rusya. Ayon sa Crimean Wind, napakalakas ng pag-atake nakita ang liwanag mula sa apoy kahit 20 milya ang layo. Iniulat din ng channel na mabilis inilipat ang mga tren palayo sa lungsod dahil sa takot ng mga opisyal ng Rusya
sa posibleng dagdag na pag-atake. Matapos ang gabing iyon, isinara ng mga awtoridad ang isang pangunahing highway ayon sa Crimean Wind. Isinara ng Russian Ministry of Emergency Situations ang Kerch Highway na malapit sa nasusunog na oil depot sa Feodosia. Mahalagang tandaan na mahalaga ang depot na ito para sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, mahalaga itong pasilidad sa lohistika para sa supply ng gasolina sa mga puwersang militar sa frontline. Dahil sa naglalagablab na apoy, mas lalo pang magkakaroon ng kakulangan at pagkaantala ang mga puwersa ng Russia na magpapahina sa kanilang opensiba at magpapahirap sa pagkuha ng teritoryo. At lalo pang lumala ang gabi para sa Russia mula noon habang nagliliyab ang kalangitan sa itaas ng Feodosia. Tumunog ang dagdag na alarma sa Sevastopol, pinakamalaking lungsod sa Crimean Peninsula at pangunahing base ng Black Sea Fleet ng Russia. Sumunod agad ang mga ulat ng sunod-sunod na pagsabog sa iba't ibang distrito. Habang wala pang dagdag na detalye, malamang nagdulot ng pinsala ang mga drone sa ilang mahalagang ari-arian o infrastruktura ng Russia rito. Gayunpaman, hindi lang sa sinakop na Crimea tumama ang mga sandata ng Ukraine sa kanilang mga target. Ang malawakang pag-atake ng Ukraine ay umabot din sa kabila ng hangganan at sa mismong Russia, kung saan naiulat ang mga sunog at pagsabog sa ilang karagdagang lokasyon. Mga lugar gaya ng Zazinsk, isang industrial na lungsod sa silangan ng Moscow, sa Nizhny Novgorod. Doon, lumaganap ang ugong ng mga drone, sinundan ng pagsabog at malaking sunog sa lokal na pabrika. Pinaniniwala ang target ng pag-atake ang pasilidad ng Svetlov, na pinapatakbo ng isa sa pinakamalalaking tagagawa ng industrial na pampasabog sa Russia. Iniulat ng mga residente na may malaking sunog na sumiklab dito sa kabila ng pagsisikap ng mga mobile fire unit ng Russia. Sa ilang video clip, makikita na ginagamit ang searchlights para hanapin at pabagsakin ang mga paparating na drone bago magdulot ng pinsala. Ito, muli, ay hindi bagong target para sa Ukraine. Tinamaan na ng Kiev ang lokasyong ito noong Abril noong nakaraang taon, na nagdulot ng malaking pinsala sa 2 production workshop at isang overhead pipeline dahil sa drone strike. Noong Oktubre 2024, isa pang pag-atake ang naganap gamit ang 2 dosenang Ukrainian strike drone para gambalain ang operasyon ng planta. Isinama na sa parusa ng European Union at United States simula 2023 dahil sa paggawa ng bomba, anti-tank guided missile warheads at warhead para sa air defense systems. Iniulat na ang pasilidad ay gumagawa ng chemical para sa artilleriya, bala at iba pang mapanirang pampasabog, kaya't ito ay mahalaga sa makinarya ng digmaan ng Russia. Mahalagang tandaan na ang Dzerzhinsk ay mahigit 500 milya ang layo mula sa Ukraine. Ipinapakita nito kung gaano kaepektibo ang puwersa ng Kiev sa pag-atake sa mga lugar na malayo sa kanilang hangganan. Dahil sa dumadalas na pag-atake, nauunawaan ng Kremlin na wala nang ligtas na bahagi sa kanilang teritoryo at kayang umatake ng Kiev kahit kailan at saan man. Naghahasik din ng lagim ang mga drone ng Ukranya sa lungsod ng Klincy sa Russia, sa rehiyon ng Bryansk na matatagpuan sa hilaga ng Ukranya, katabi lamang ng Belarus. Nagulat ang mga residente ng sunog sa lokal na thermal power plant. Muli, may maraming video at larawan mula sa mga tao roon na nagpapatunay sa nangyari. Iniulat ng news outlet na Astra ang sitwasyon sa Telegram. Isinulat nila na isang thermal power plant sa Klincy, Bryansk Oblast ang inatake. Nagulat ang mga lokal na residente at mga pampublikong grupo ng Ukranya. Naglalathala ng mga video na di umano'y mula sa pinangyarihan. Ayon sa mga ulat ng mga nakasaksi, isang malakas na pagsabog ang yumamaanig sa pasilidad bago magsimula ang sunog, na maaring nagpapahiwatig na tinamaan ng mga drone ang isang kritikal na mahinang bahagi o malaking supply ng langis. Dahil sa insidente, nawalan din ng kuryente ang ilang bahagi ng lungsod. Nabanggit din ang pagkawala ng kuryente sa rehiyon ng Belgorod, Russia, na nakaapekto sa libu-libong residente. Muli, ito ay gawa ng mga drone ng Ukraine, na umano'y tumarget sa kalapit na Luch substation. Batay sa ulat ng Crimean Wind at kumpirmasyon ni Gobernador Vyacheslav Gladkov, biglang nawalan ng kuryente sa timog at gitnang bahagi ng Belgorod matapos ang mga tunog ng pagsabog. Nagsimula rin ang pagkaantala ng supply ng tubig. At sa hindi malamang dahilan,
Nagliyab ang Luch substation. Kinumpirma ni Gobernador Gladkov ang pinsala sa power grid ng Belgorod at nagtakda ng emergency meeting ng pamahalaan matapos ang pambobomba. Inamin ng gobernador na nasa 40,000 katao ang nawalan ng kuryente matapos ang pag-atake. At may emergency crew na nag-aayos ng supply. Kitang-kita sa mga video ng mga lokal ang biglaang pagkawala ng kuryente. Sabay namatay ang maraming ilaw sa kalye at bintana. Isang iglap lang ang lahat. Inamin ng Ministriya ng Depensa ng Rusya ang laki ng pag-atake at sinabing mahigit 200 at 50 Ukrainian drone ang kanilang napabagsak. Kasama rito ang 60, 2 sa Dagat Itim 40, sa Crimea 34, sa Kursk 30, sa Belgorod 20, sa Nizhny Novgorod 17, sa Voronezh 11 sa Krasnodar Krai at ilan pa sa Bryansk, Tula, Vladimir at iba pang rehiyon. Bagamat di lubos mapagkakatiwalaan ang opisyal na bilang mula Kremlin, malinaw naman ito, isa ito sa pinakamalaking at pinakamakabuluhang drone attack ng Ukraine sa digmaan, na suportado ng maraming ebidensya. Sa Russian at Ukrainian social media, kitang-kita sa mga larawan at video ang matinding pinsala, sunog, pagsabog, usok sa langit at mga debris sa lupa. Malaking oras at pagsisikap ang kailangan para maapula ang sunog at malaman ang tunay na epekto ng pag-atake. Malamang na kailangan ng Russia ng malaking pagkukumpuni sa ilang mahalagang pasilidad at parehong naapektuhan ang produksyon nila ng gasolina at militar. Ang malawak na paghiganting atake ng Ukraine ay naganap ilang oras lang matapos muling magbomba ang Russia gamit ang maraming drone at missile sa iba't ibang target. Tinutukoy nito ang Lviv sa kanlurang Ukraine, halos 50 milya mula sa hangganan ng Poland. 4 na miyembro ng isang pamilya, kabilang ang 15 anyos na dalagita ang napatay sa maliit na baryo ng Lapayivka. Sinabi ng Ministriya ng Depensa ng Rusya na matagumpay nilang tinamaan ang mga mahalagang target ng militar at infrastruktura. Ngunit ayon kay Maxim Kozhaiki, pinuno ng rehiyon ng Lviv, iba ang kwento ng mga naroroon. Humigit kumulang 163 na drone at misil ang pumasok sa lugar at pangunahing tinarget ang mga tirahan, ospital at industriya ng sibilyan, pati na rin ang infrastruktura ng transportasyon ng gas. Sinabi niyang mas mapanlinlang ang atake dahil sa timing nito. Habang bumababa ang temperatura sa Ukraine, magsisimula ng umasa ang mga tao sa gas para sa pagpainit ng kanilang mga tahanan ngayong taglamig. Gumamit ang Russia ng mahigit 500 attack drone at 50 missile sa pag-atake. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, nag-iwan ito ng 5 tao na namatay, may mga nasugatan pa, at 10,000 ang nawalan ng kuryente sa kanilang mga tahanan. Nanawagan si Zelensky sa pandaigdigang komunidad na ituloy ang pagkilos, protektahan ang Ukraine, at hilingin ang mas matatag na kasunduan sa air defense laban sa gabi-gabing pag-atake ng Russia. Kailangan natin ng mas mahigpit na proteksyon at mabilis na pagpapatupad ng mga kasunduang depensa, lalo na sa air defense, para maiwasan ang aerial terror. Posibleng magdeklara ng unilateral tigil putukan sa himpapawid na maaaring magbukas para sa tunay na diplomasya kung ikumpara ang dalawang pag-atake. Sa loob ng 24 na oras, makikita ang malaking pagkakaiba ng Russia at Ukraine sa taktika at estratehiya. Tulad ng dati, gumamit ang Russia ng dahas. Nagpapadala ng maraming drone at missile sa iba't ibang target sa malalayong bahagi ng Ukraine. Nagdulot ng pinsala ang kanilang mga sandata sa infrastruktura. Ngunit karamihan ay sa mga sibilyan na walang banta sa bansa, pumapatay ng inosente. Muling pinatunayan ng Russia na ang taktika nila ay maghasik ng takot at talunin ang kalaban sa dami ng puwersa. Gayunpaman, habang malungkot ang naging epekto ng kanilang pag-atake, dahil muli na namang may mga inosenteng tao ang napatay, walang naiulat na malaking pagkalugi sa militar ng Ukraine. Walang nakita na nasunog na base militar o paliparan, di tulad sa Russia. Samantala, mas malaki ang epekto ng mga pag-atake ng Kiev sa Crimea at Russia mula sa pananaw militar. Sa pagtutok sa Sarki Airfield, Sea Oil Terminal sa Feodosia, at Sverdlov Production Plant sa Dzerzhinsk, sistematikong winawasak ng Ukraine ang mahahalagang infrastruktura ng militar ng Russia. Isang gabi lang sinira nila ang napakaraming langis. Posibleng nasira rin nila
ang mga eroplano sa Sarki at napahinto kahit pansamantala ang paggawaan ng bomba. Magdudulot ito ng magkakasunod at pangmatagalang epekto dahil sa mababang reserba ng langis. Kailangan ngayon ng Kremlin ng bagong plano para tugunan ang krisis sa gasolina. Sa ngayon, daan-daang gasolinahan sa buong Rusya ang napilitang magsara. Sobrang tumaas ang presyo ng bawat tangke ng gasolina. Maraming lugar ang walang ilang uri ng gasolina. Kaya napipilitan ang mga tao na pumila ng ilang oras para makakuha ng diesel o gasolina para sa sasakyan nila. Tuwing tinatamaan ng drone o misil ng Ukranya ang target na may kaugnayan sa langis, gaya ng pasilidad sa Feodosia, lalong lumalala ang sitwasyon. Iyan ang dahilan kung bakit ginawa ng mga puwersa ng Ukranya na isa sa kanilang pangunahing prioridad ang tukuyin at sirain ang mas maraming oil depot, pipeline, at mga pasilidad ng imbakan ng gasolina hanggat maaari. Dahil dito, nabawasan ng 38% ang kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis at kulang sila ng 20% sa supply. Dapat nitong tugunan ang pambansang pangangailangan. Malaki rin ang epekto ng pag-atake sa mga planta ng militar tulad sa Dzerzhinsk. Umaasa ang mga puwersang Ruso sa ganitong mga pabrika para gumawa ng mga bomba, mga misil, mga drone, at iba pang mahahalagang kagamitang militar. Kailangan nila ito para mapanatili ang kanilang pag-atake, pambobomba, at iba pang opensiba sa Ukraine. Kapag nasabugan o nasunog ang mga pasilidad, siguradong bumababa ang produksyon. Ibig sabihin nito, mas kaunting bomba ang nagagawa sa mga linya ng produksyon, mas kaunting drone, misil, at iba pang sandata para sa Kremlin na iputok sa Ukraine. At dahil dito, mas kaunti ang mga nasasawi. Sa madaling salita, ang mga pag-ataking ito ay nagpapahina sa makinarya ng digmaan ng Russia at nakakaligtas ng buhay ng mga Ukrainian. Iyan ang malaking pagkakaiba ng dalawang panig. Ang Russia ay layuning magdulot ng matinding pinsala para mapilitang sumuko ang Ukraine. Walang pag-aalinlangan sa pagpapasabog ng mga bahay at pambobomba ng mga ospital na puno ng inosenteng sibilyan. Samantala, kumikilos ang Ukraine ng may dangal at talino. At kaya rin nitong gawin ang ginagawa ng Russia. Halimbawa, pwede nitong gamitin ang sariling drone para atakihin ang mga bayan at nayon ng Russia, gumagawa ng krimen sa digmaan at pumapatay ng mga sibilyan. Pero hindi nito ginagawa. Pinipili nitong manatili sa tama at pumili ng mas matalino at mas estratehikong paraan. Tinatamaan nito ang Kremlin sa pinakamasakit na bahagi. Inaalis ang mga target na nagpapatakbo ng ekonomiya at makinarya ng digmaan ng Russia. Malinaw sa lahat ang lohika nito. Kung makakasira ng sapat ang Ukraine sa pangunahing infrastruktura ng Russia, maaring hindi na magpatuloy ang Kremlin sa labanan. Masyadong hihina ang ekonomiya ng bansa para mapanatili ang pondo para sa digmaan. Ang mga panloob na problema tulad ng krisis sa gasolina at kakulangan sa manggagawa ay magiging masyadong malaki para baliwalain. Dahan-dahan nang nadadala ang digmaan sa Russia at natatauhan na ang mga tao sa buong bansa sa totoong laban. Nararamdaman nila ang epekto habang nahihirapan silang makabili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan o nadidiskubre nilang may biglang mahigpit na limitasyon sa kanilang lokal na gasolinahan kung gaano karaming gasolina ang maaari nilang bilhin. Ang mga nakatira malapit sa mga pangunahing lokasyong militar ay direktang nasasaksihan din ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine. Nasasaksihan nila ang tanawin at tunog ng mga drone na lumilipad sa itaas, mga pagsabog na umaalingaw-ngaw at naglalagablab na apoy na biglang sumisiklab sa mga kalapit na pasilidad ng infrastruktura. Unti-unti, dumarami ang mga Ruso na nagiging nababahala at mapaghinanakit sa patuloy na digmaan. At kahit sa mataas na antas ng pamunuan, ang mga opisyal, general, at iba pang matataas na ranggo ng mga Ruso ay pareho ng napapagod sa isang digmaan na tila walang katapusan at isang pamunuan na tumatangging gumawa ng anumang pagbabago sa kanilang pamamaraan. Lalong lumalakas ang pressure kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia at maaaring hindi niya ito kayanin balang araw. Habang pinapanood niya ang kanyang bansa na nasusunog at ang ekonomiya niya ay bumabagsak, kahit si Putin na mayabang at kumpiyansa sa sarili ay maaaring nagsisimula ng makaramdam ng bahagyang pagsisisi sa kanyang padalos-dalos na mga aksyon. Alamin ang mga bagong problema ni Putin sa aming talakayan, kung paano nauubos ang mga tangke, tauhan sa artilleriya, at iba pang yaman ng militar ng Russia. At maaaring mapilitang itaas ang puting bandila sa lalong madaling panahon, posibleng sa taong 2026
Para sa mas detalyadong pagtingin sa tumataas na pagtutol ng mga general ng Russia at publiko, panoorin ang video na ito. Tinatanggap na ng mga matitinding nasyonalista ng Russia at military blogger na wala ng tsansa ang Russia na manalo sa digmaang ito. At syempre, siguraduhin ding mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang channel para lagi kang updated sa lahat ng bagay na nangyayari sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.